Hello mga kapamansa, ang aking paborito at palangga. This is Belle, isang RHD surgery survival na patuloy na lumalaban. Habang inaantay ko pa nga yung aking mga lab test result ay ngayong araw nga ay nagtungo naman nga kami ni Pambansa dito sa BHC para kami nga po ay makapagpa-workout. Opo, para nga po kami makapagpakonsulta na dalawa. At ito nga ang dahilan kung bakit ko nga kasama ngayon si Pambansa sa aking paglarga papunta nga dito sa Manila. Hindi nga sana ako ngayon luluwas ng Manila dahil ang balak ko ay December or January na nga ako luluwas ng Manila, pero mapilit nga itong aking asawa. Napaka-importanting araw yung aking mga regular na check-up. Marahil ay natatakot siya dahil ako ay isang operada sa puso. 1 month before nga ay nagsabi na siya sa akin na sasama nga raw siya sa pagluwas ko nga ng Manila. At kami nga raw ay magpa-check-up na dalawa. Well, napa-smile na nga lang ako pero hindi agad ako naniwala sa kanya. Dahil nung last time na inaya ko nga siya para makapagpa-check-up nga kami dalawa, pagtapat nga namin doon sa hospital ay bigla nga po nagbago ang isip niya. Kaya so uwi na nga lang daw kami dalawa, kaya kinabukasan umuwi na nga kami ng probinsya. Habang papalapit nga yung araw ng aking mga pag-alis, ay muli ko nga siyang tinanong at talagang desidido na nga siya talaga na sumama sa akin para makapagpa-check up nga raw kaming dalawa. Sa punto na yon ay medyo ako'y napaluha nga talaga. Kasi syempre napakatagal kong hinihiling na makasama siya na makapagpa-check up nga kaming dalawa. Kung tatanungin nga ninyo kung ilang taon na kami nagsasama, well, 17 years lang naman kami naglolokohan at nagbabahay-bahayan. Ay, charot. Mula kasi nang ako'y maikasal sa isang taong pinili kong minahal ay araw-gabi na akong nagdarasal na sana'y kami mapagkalooban ng isang supling na kukumpleto nga sa amin. Minsan na ako nakapagpa-check up sa isang OB dahil bigla nga po sumakit yung aking puson. Agad ako numarga at agad nga po nakapagpakonsulta sa isang doktor at nung makita nga yung aking ultrasound ay ako nga daw pala ay nag-ovulation. Ibig sabihin, nangingitlog nga raw ako at yun yung time para makabuo nga kami ng baby ni Mr. Kaso nung time na yun, nasa Manila nga ako 24 hours lang naman yung tinatagal ng ovulation. Paano kaya yun makakatch ni Mr. Hindi ko naman siya noon kapili. Ngayon ako, sayang na naman itong aming supling. Ay, charot. Kung noon sana ay nakapagpa-check up na itong aking asawa, ay di sana ngayon meron na kaming tagabagmana ng asyenda. Ay, charot. Noong 5 taon pa nga lang kami nagsasama, ay inaya ko na nga siya na makapagpa-check up nga kaming dalawa. Kaso hindi ko nga siya napilit nung time na yon dahil nga siya ay natatakot na magpa-check up nga sa doktor. At naulit pa nga yung pag-aaya ko sa kanya noon nung year 2017, 19 at 23. Kaso hindi ko siya mapilit-pilit. Kaya natatakot nga raw siya kapag nalaman nga niya yung resulta ay baka daw hindi niya makaya kapag malaman niya na siya yung merong problema. Pero sabi ko nga sa kanya, high-tech na yung panahon ngayon, lahat na ng problema ay pwede na mabigyan ng solusyon. At kung sakaling magkagayon ay meron ng tamang gamot o solusyon na angko para sa iyong kondisyon na ibibigay nga sa iyo ang doktor. Pero marami pa rin talaga sa mga kalalakihan ang takot talaga magpakonsulta sa doktor kapag nalaman nila na may mali sa kanilang kondisyon. Hindi babae lamang ang nagpapakonsulta sa doktor, kundi kailangan din syempre ng suporta ng isang lalaki. Both men and women kailangan ay makapagpa-workout kayong dalawa sa doktor para malalaman ninyong pareho kung ano ba talaga yung inyong kondisyon kung bakit hindi kayo nakakabuo ng anak. At kung kayo 1 taon ng kasal at nagsasama o higit pa at kayo nagchuchuk-tsakan, naku, kailangan nyo ng maalarma. Bakit? Kasi kailangan nyo na magpa-check up para malalaman ninyong dalawa kung ano ba talaga yung problema, kung bakit hindi tayo nakakagawa ng anak. Kaya nga kami nagpa-check up na ni Pambansa para nga mabibigyan na ng solusyon yung aming nga pong pinapangarap na anak. Sabi ko nga kay Pambansa, nothing change whatever happen. Everything's gonna be okay. Lahat naman ay mabibigyan ng solusyon. Ngayon pa ba kami susuko na dalawa kung kailan napakarami na namin pagsubok na pinagdaanan na dalawa na kami nga po'y magkasama. Sa buhay ko nga ito ay meron lamang akong pinakatatlong kahilingan na gusto ko nga mangyari sa aking buhay bukod sa pagalingan ng aking karamdaman. Yun ay ang magkaroon nga ako ng mga kasama sa buhay na bubuo ng isang masayang pamilya. Mula nga nung ako'y magdalaga, abay madalas na nga po merong nirereto yung tatay ko na mas may edad pa nga po sa akin. Kanya sa akin ay mamili nga daw ako doon sa aking mga manliligaw at para nga daw maging asawa. At nang makita na nga raw niya yung apo niya nga raw sa akin, naku talaga itong si tatay. Sabi ko nga sa kanya ay ayoko pang mag-asawa. Kaya sa mga nirereto niya sa akin ay wala akong sinagot ni isa sa kanila. At saka hindi naman ako basta-basta nakinikiligan sa mga lalaki. At dagdag ko pa nga nun sa aking tatay na sabi ko sa kanya na bakit kayo nagmamadali? Bakit mamamatay na ba kayo? Pero nung makalipas nga po ang ilang taon, alam niyo bang namatay ang aking tatay? At doon nag-sink in sa akin lahat yung mga sinasabi ng aking tatay na kaya pala niya ako gusto mag-asawa. Gusto lang niya makamit yung kanyang simpleng kahilingan na magkaapo nga siya sa akin na hanggang ngayon ay hindi ko natupad-tupad dahil hanggang ngayon ay hindi pa kami pinagkakalooban ng supling. Hindi ko na nga po hinahangad ang magkaroon ako ng isang marangyang buhay. Ang nais ko lamang ay magkaroon ako ng sarili at kumpleto kong pamilya na hindi ko nararanasan nung ako'y bata pa. Dahil yung aking ina ay maaga nga rin pong sumakabilang bahay para bumuo rin ang sarili niyang pamilya sa iba. Kaya ito at napagdesisyonan na nga namin ni Pambansa na magpa-check up na nga kaming dalawa dahil sobrang nakaka-pressure na nga rin talaga. Biruin ninyo kung ilang taon nga kami nagsasama pero ni isang supling ay wala nga kami may pagmamaya
mayayabang na dalawa. Marami nga pong kaibigan ang nagsasabi sa amin na gumawa na nga raw kami ng anak dahil kami ay tumatanda na. Masarap nga raw ang merong anak kahit nga raw po mahirap. May mga kakilala naman na nagtatanong sa amin kapag nga po kami nakikita, bakit daw hanggang ngayon ay wala nga daw kaming anak ni isa? Tapos dagdag pa ng iba na kami nga raw ay mahina. Kaya siya buti pa nga raw si ganito ay maraming anak. Sa totoo lang, tinatawanan na lang namin at dinadaan sa biro yung kanila nga po mga sinasabi. But deep inside ay nasasaktan nga rin po kami, lalo na sa part ko bilang isang babae. Umiiyak po ako ng palihim at nagdarasal ako na sana kami naman ang mapagkalooban kahit nga po isang supling. Noon pa lang ay naisip ko na baka kako hindi tayo pinagkakalooban ng anak dahil nga po sa aking heart condition. Pero meron din naman ako mga kaibigan na kagaya ko nga rin na meron RHD heart condition na merong anak at meron din ako kaibigan na maraming anak tapos normal pa yung lahat ng kanyang delivery. Dahil nga sa aking heart condition, noon pa lang ay humingi na ako ng pasensya sa aking asawa. Nakako ay hindi ko na siya mabibigyan ng anak. Pero alam niyo kung anong sabi niya sa akin noon? Ay okay nga lang daw sa kanya kahit wala kaming anak. Ang mahalaga ay masaya kami magkasamang tatanda na dalawa. O diba talagang mapapaluha ka nga lang talaga. Dahil meron pa rin isang taong higit na mas tatanggap sa'yo sa kabila ng mga pait ng buhay na dinaranas mo, o diba? Pero sa kabilang banda nakakalungkot nga naman talaga. Iba pa rin yung meron kayong anak na magbibigay sa inyo ng saya, hindi ba? Sobra nga kaming sinusubok ng panahon. Alam nyo bang 3 beses na kaming sumubok mag-adapt pero ni isa doon na hindi nga kami pinala. At yung huli nga, alam nyo bang halos 1 buwan nga akong umiiyak marahil ay sa kasabikan ko na nga rin na magkaroon ng anak. Marami ng method ang aming nga pong sinubukan, maging ang mga kasabihan nga ng mga magulang. Nagkumarga nga raw kami ng sanggol at magpaihi nga sa bata upang sa gayon ay kami naman nga ay makabuo ng bata. Nagpaalaga na nga rin kami sa hilot pero lahat ng yun ay talagang walang bisa. Okay naman nga yung aming mga resulta at monthly naman nga ako nagkakaroon ng period at sa kalagitnaan nga ng aking cycle ako nga po'y nag-ovulation dahilan para nga po makabuo kami ng baby ni Mr. Siguro nga hindi pa nakaline up yung supling na matagal na nga naming hinihiling. Hindi naman natin kayang pangunahan si Lord kung ano man yung plan niya para sa atin, hindi ba? Pero eka nga, in His perfect time, may tamang oras at panahon na nakalaan para sa atin ang Diyos, hindi ba? Pero sana ay dumating nga rin yun sa amin. Isang anak lamang ang aming hinihiling na siyang kukumpleto nga sa amin. Isang anak na siyang tatawag sa amin ng mama at papa. Pero hindi pa rin naman kami nawawalan ng pag-asa. We are continue our prayer to God every single night and day na sana kami naman sa susunod ang kanyang mapagkalooban ng anak. Kaya sa mga mag-asawa dyan na wala pa ring anak kagaya namin, mas maaga pa lang ay magpakonsulta na kayong dalawa para maagang masusolusyonan ang pangarap ninyo magkaroon ng isang buong pamilya. Pero may kasabihan nga, kung hindi uukol, hindi bubukol. O siya mga kapambansa, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!